Magandang araw mga kabayan. At pag-uusapan po natin itong kalokohan po ng di umano'y kagagawan din mismo ng nasa loob ng palasyo. Itong naonsime, nakansila, or nabisto, nakoditami. Dahil ang sinasabing third force, di umano'y sila rin po yung may gawa-gawa para kunwari mag-create na naman ng panibagong ingay at diversionary issues laban po dito or pangontra sa allegation ng mga Marines, lalong-lalo na sa usapin po ng delivery ng mali-malitang pera. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi daw po totoo na may third force na sasalakay sa Malacanang. Fake daw yung nagsisirculate online dahil wala daw po itong katotohanan. Kung walang katotohanan, ang sinasabi ng Armed Forces na kuditami o itong third force na sasalakay sa Malacanang, bakit sobrang gwardyado po ang Malacanang at lahat na exit entrance papunta or papasok palabas sa Malacanang ay puno po ng barbed wire at puno po ng kapulisan. At may nakita pa po tayo na may container pa na nakaharang mga kabayan. So ibig sabihin po ba, sila po ay nasubrahan lang sa pagiging praning at konting balibalita lang na kanilang natatanggap, abay sila po ay nagpa-alarma agad. Siyempre, kung dininay ng Armed Forces of the Philippines, siyempre dinideny din ng Malacanang. At ang palusot po nila mga kababayan ay may isang security drill lang po na ginagawa itong Malacanang. Mantakin mo security drill lang. Pero sinara nila yung ilang kalsada papasok po sa Mindiola or dadaan sa area po ng Malacanang. So, ito na kaya ang sinasabi po ni Ramon Tulfo, sinasabi ni General Poques na third force. At ang third force na ito ay manggagaling din sa kanilang kaalyado at ito daw ang kanilang bagong gimmick para kunwari may nanggugulo at malaki ang posibilidad na sila po ay magdideklara ng martial law. So anyway, mga kababayan po natin, ito po ay nagsisirculate online. Pero ang sabi naman ng iba, baka nasubrahan lang, kakasinghot at napapraning lang. At kung ano-ano ang kanyang nakikita, kung ano-ano ang kanyang na-imagine na posibleng sasalakay sa kanya. Kumbaga, takot siya po sa kanyang sariling multo. So kung totoo, itong third force, so okay ito na sila ay naghahanda. Pero kung hindi ito totoo, gaya ngayon, wala namang nangyari, wala namang nagrally, wala namang pumunta sa Malacanang para manawagan ng Marcos resign. So, malaki ng posibilidad na masyado na lang sila napapraning. So, takot po sila sa kanilang sariling multo. Anyway, mga kababayan po natin, abangan natin yung sunod po ng mga galaw nitong sa Malacanang kasi napapansin natin parang ganitong gimmick din yung impeachment, now koditami, no? Rally me. Parang gano'n kasi yung kanilang ginagawang estilo ngayon. So ganito yung kanilang style. Para kunwari, takutin ng taong bayan. Para kunwari, magkaroon ng ingay sa mainstream media at social media para ma-divert yung ibang issues. Malihis sa ibang issues na mainit na pinag-uusapan ngayon. Lalo na po sa usapin ng Marines. Na talagang sinisira nila yung credible po ng mga Marines. NBI, DOJ, DILG, of course, House of Representatives, and Senado mismo Ping Lacson, Blue Ribbon Committee, ang nagsasabi na hindi credible itong mga Marines. NBI, nagsasabi na hindi credible ang mga Marines. Pero pagdating po, balikan natin si Madriaga, pagdating po kay Madriaga, credible na credible daw si Madriaga na isang kidnapper at isang kriminal. Kaya wala na pong naniniwala ngayon na mga Pilipino dito po sa mga palusot nila. At mantakin nyo po mga kababayan po natin, bumaba rin yung trust and approval ratings ni Bongbong Marcos. I think nasa mahigit 40% ata yung walang tiwala sa kanya. Mantakin mo. No? Yan po yung mga Pilipino na walang tiwala sa kanya. Sobrang dami. Sa totoo lang, dapat nga 100% ang walang tiwala sa kanya. Kasi wala naman talaga tayong pagkatiwalaan ngayon sa gobyerno ni Marcos Jr. Ang pag-asa na lang po natin mga kababayan ay si Vice President Sara.
Ekonomiya natin, bagsak. Di ba? At tingnan nyo mga kababayan po natin na mas naniniwala pa nga yung mga dayuhan na gumagana yung ating justice system. At kilala na rin ngayon si Marcos Jr. na ang pagkakulong ni Presidente Duterte ay dahil kay Marcos Jr. dahil sa kanyang pamumulitika. Tingnan mo, yung isang Japanese national nagsalita po sa United Nations at nakikiusap sa ICC na dapat i-release ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero nakahiya po sa Supreme Court po natin na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasalita. Takot. So, yan po. Sinasabi natin na sobrahan lang ata ng singot, na sobrahan sa pagiging praning o talagang mayroon silang ginagawang kuditami na ngayon ay ginagamit nila itong, kunwari, nagpipress sila, kunwari, may susugod talaga. Tapos ang kakalabasan, sila-sila lang din pala yung may gawa nitong kuditami na to, mga kabayan po natin. At kung totoo yan, sino yung nasa likod ng sinasabing third force na posibleng kukuha ng kapangyarihan sa Malacanang? Kasi third force, ibig sabihin, hindi yan opposition. Hindi yan galing sa mga linya ng mga Duterte supporters. Sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, ito po, pag-uusapan din po natin, mga kababayan, mukhang nabuwag na yung National Unity Party at gusto na po nilang lumipat sa minority at tuluyan ng iwanan ang majority. Naku po mga kababayan po natin, ito na po ba yung patunay na mukhang dahan-dahan na po sila naglilipatan at dahan-dahan na po sila nagwi-withdraw ng suporta sa liderato po ni Bongbong Marcos. Tandaan natin mga kababayan, nakaraang linggo lang, sinabi po ng National Unity Party na hindi nila suportado ang impeachment against kay Vice President Sara. Ngayon, sinasabi naman nila na hindi po sila masaya sa pamumuno ni House Speaker Bojide. Kasunod niyan, itong si Villar Puerte na sinasabing isa rin sa mga magnanakaw, nagpupos ng impeachment kay VP Sara at nakatanggap ng mali-malitang pera, abay nag-resign bilang president ng National Unity Party. Samantala, si Puno ay naiiwan, mga kababayan po natin. So anong ibig sabihin nito? And si Boying Remulla at the same time si Bini Abante ay membro din po yan sila ng National Unity Party. Kaya ito yung babantayan po natin. Kapag ito po ay lumipat sa minority, alam na po natin ang ibig sabihin. O kaya, kung sila ay re-resign sa National Unity Party at lilipat sa grupo ni Marcos Jr. or grupo ni Martin Romualdez, alam na po natin ang ibig sabihin. So sila ay mananatili nakaalyado nitong ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. So habang lumalapit po ang eleksyon, habang lumalapit na ang 2020, marami po tayong aasahan na pag-withdraw ng suporta at pagbabago sa mga liderato nitong mga partes, mga kababayan. Anyway, pakinggan din po natin ang paliwanag nitong si Representative Puno. Pero nakita natin si Representative Puno, mukhang suportado pa rin itong si Sandro Marcos. Anyway, naglalaro kasi mga ito. Okay? Kung ikaw rin, bawa, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressmen. 'Di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. 'Di ba? Oh, dito ako hanga kay Majority Leader Sandro 'di ba? Kasi siya anak ng presidente, 'di ba? Pero hindi na kinabang 'yan dito sa mga diskusyon diyan sa BAD. Hindi na kinabang. So ibig sabihin, gusto niyo pa rin pagtakpan itong si Sandro Marcos. So gusto niyo Sandro Marcos pala maging House Speaker. Budget. Parang nabawasan pa yata yung distrito niya. Alam mo yun? Yan ang ibig ko sabihin, leadership by example. Ay, mali yun mga kabayan po natin. Na, si Sandro Marcos ang may pinakamalaking allocable budget Si Sandro Marcos ang napakaraming mga proyekto na hindi natapos sa Ilocos Pinunta ng vlogger yun So, mali yun. Hindi totoo yun. Pinagtatakpan niya lang si Sandro. Okay? Kung ikaw rin, bawa, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressmen. Tapos? 'Di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. 'Di ba?
Oh. Kaya kung pwede sana, kung yung si Madjo, yan, kung siya na lang ang humarap dyan sa mga yan, total, siya ang majority leader namin. At napatunayan niya sa amin na hindi niya inuuna yung sarili niya dito. Hindi, tulungan niya kami para itong DBM na to masolusyonan ng maayos ito. Alam mo, itong recess, mag-meeting kami, pag-uusapan namin kasi, alam mo, sana, he is our leader, he should lead. Diba? But hindi yata nakakausap yung mga miyembro ng Kongreso para alamin kung ano mga problema na inaabot namin lahat Para Okay. So, tansya ko dito mga kababayan po natin. Parang gusto nilang tanggalin itong si Butchie. So, gusto nila is change of leadership. Kasi parang malinaw sa akin na ang pinag-uusapan is budget. Na parang nakukulangan po sila. Mukhang hindi patas po yung distribution ng budget. O may lamang sa kabila o parang kulang sa kanila. So, pera pa rin yung pinag-uusapan dito mga kababayan po natin. Kaya pala pinagtatakpan pa rin itong Sandro Marcos. Anyway, hayaan natin sila na mag-away-away dahil sa pera. At the end of the day, itong mga tumanggap ng malita at yung mga pumirma sa impeachment ni Vice President Sara na may sabit sa kanilang mga proyekto sa bawat distrito nila, alam naman natin na sila ay mananagot. Yung mga personal na banat nila kay BP Sara, okay lang yan sabi ni BP Sara. Yan talaga yung mga politician. No? Consistent po sila kung saan sila nakikinabang. Pero sa kaibigan at suporta, hindi sila consistent. Pera-pera yung labanan. So, intindihan ni BP Sara kapag inaatake siya. Pero kapag sila ay may ninakaw, sila ay may pananagutan sa taong bayan, kailangan nila magtago na. Dahil sigurado sila ay sisingilin pagdating ng tamang panahon. So,